So ito na po ang aking CIMB debit card guys. Nag-request po ako nito noong September 13. Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano papalitan ang ating na-expired na debit card sa CIMB Bank. At paano mag-request nito or paano mag-request ng panibagong card online. Ngayong November na po kasi ma-expired ang aking debit card guys. September 1 pa lang, nag-text na ang CIMB Bank sa akin guys na pa-expire na daw ang aking debit card. So yun, pagka September 13, nag-request kaagad ako ng panibago. Sundan nyo lang po ang bidyong ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. At tuturuan ko rin po kayo kung paano i-activate ito. Pero bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay buksan po natin ang ating CIMB account. At sa ating CIMB dashboard, i-click natin itong card na nandito sa baba. And then i-click po natin itong debit card dito sa may physical. And then click po natin itong replace. Tapos may tanong po dito guys, why do you want to replace your card? So ito po yung mga choices. My card information is leaked. There is a fraud transaction with my card. My card is damaged. I lost my card. So dahil expired yung card ko guys, so wala po dyan sa selection. So ang pinindot ko po guys ay itong others. So isinulat ko na lang po ang dahilan kung bakit nag-replace ako ng card. So halimbawa, ang nilagay ko po ay my card is expired. Pagkatapos nyan, i-click natin itong continue. Please confirm your delivery address. Your card will be delivered to this address. So ilagay po natin dito ang ating address guys kung saan natin gusto ipapadeliver ang ating card. Ang una po ay ang ating country. Next po kung anong unit or house number. Optional lang po ito guys. At itong house or building name, optional lang din. Next po ay ang ating street name. Kung mayroong additional address guys, optional lang po yan. Pwede natin lagyan. Next po kung anong city tayo, kung anong barangay, at dito sa pinakababa guys ay ang ating zip code. Pagkatapos nating ma-fill upan, ay click natin itong confirm address. And then ilagay po natin ang ating 6-digit MPIN. Yung MPIN natin sa ating debit card. At pagkatapos nyan guys, ipaprocess na po nila ang ating debit card. May bayad po ang debit card guys sa 300 pesos po. Pagkatapos ng transaction na ito guys, ay automatic pong madididak ang 300 pesos sa ating funds o sa ating account balance. Kaya kailangan pong may sapat na laman ang ating account. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-track ang ating debit card para updated po tayo sa delivery status ng ating debit card. So ang una po natin gawin guys ay i-click pa rin natin itong card dito sa ating CIMB dashboard. And then i-click pa rin natin itong debit card. Katapos nating maka-request ng card guys, ay ito na po ang lalabas kapag pinindot natin ang debit card. At hanggat hindi pa nakarating ang ating card ay hindi pa po natin yan pwedeng i-activate. So ngayon dito natin makikita guys ang update sa ating debit card kung saan na po siya. At kapag gusto natin siyang i-track, ay i-click lang natin itong tracking number dito guys, i-copy natin. At kapag wala pang lalabas na tracking number dyan guys, ay hindi pa yan makakopy. At kapag may lalabas na tracking number katulad nito guys ay pwede na natin itong kopyahin. Pwede natin i-click itong may maliit na box sa gilid
para makopy po siya, or pwede natin siyang kopyahin manual. And then, punta po tayo sa Google, i-search natin sa search bar ang LBC tracking. Dahil ang courier nito guys ay LBC. Pagkatapos niyan, i-click natin itong LBC track and trace. So, dito natin ilalagay yung tracking number guys, para malaman po natin kung saan na banda ang ating debit card. At kapag nakopya na ang tracking number guys, i-click na natin itong track. And then lalabas po dyan ang delivery status ng ating debit card. So ito na po ang aking CIMB debit card guys. Nag-request po ako nito noong September 13. At nakarating po ito dito sa lugar namin dito sa Davao City, September 20 po. So 7 days lang po ang hinihintay ko. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-activate ito. Ang una po natin gawin ay ito. Sa ating dashboard sa CIMB account guys, i-click natin itong card. And then i-click po natin itong debit card. Then i-click po natin itong activate my card. And then ilagay po natin yung last 4 digits sa ating CIMB debit card number. Yung panghuling 4 na numero na makikita sa ating card number guys. Kaya nito guys oh. Ito po ang pang-4 na huling numero. Yan po ang ilalagay natin. And then gagawa po tayo ng 6-digit transaction PIN. Magagamit natin yan ang PIN na yan guys sa pag-withdraw sa mga ATM machine, sa pag-purchase in store. So ganun lang po guys. Katapos nating makagawa ng MPIN ay successful na po ang ating activation. Activated na po ang ating debit card at pwede na nating magamit yan sa lahat nating mga transaction. So yun lang po guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. Advance Merry Christmas po sa lahat. God bless us all.